Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6. Okay. Verses 1 to 15. Anong meron dyan? Deuteronomy chapter 6. Reading from verse 1 hanggang verse 15. Babasahin ko na lamang po ito at pakisundan nyo na lang ng inyong paningin. At habang binabasa po natin, pakaunawain nyo po. Sa ganon ay ma-review kayo sa ating mga binasa. And as we study God's Word, then we will see and we will witness, ika nga, yung mga bagay na ituturo sa atin ng Panginoon. At ganito po ang ating matutunghayan. Now, these are the commandments and the statutes and the judgments which the Lord your God commanded to teach you. And He is referring to Israel giving commands after silang nailigtas out of Egypt. Now, ano sabi dyan? That He might do them. So, i-highlight nyo yan. So, lahat ng ito, ng itinuro, lahat ng panuntunan na makakatulong sa kanila, ang purpose niyan, to do. Okay? To do, nawala ako. Ayun. That He might do them in the land whither ye go to possess it. Ang ganda pa rin ito, if you have a relationship with God, bukod sa nandoon yung protection, provision, nandoon din yung promise. Meaning to say, merong lugar ng pangako. Merong a place of peace. Hindi lamang yung peace na nagmumula sa Panginoon, lagi kaakibat yung pagpapala niya. Amen po ba yan? Yung pwede pag-iwalayin yan. Kasi nga, ang Diyos natin ay Diyos ng pagpapala. Okay? Tuloy po natin. That thou mightest fear the Lord thy God, to keep all His statutes and His commandments. Again, andun na naman yung word na to keep. Okay? To keep, itago. Okay? Isabuhay. Tuloy natin. Which I command thee, thou and thy son, so meaning hindi lang siya, okay, to the next generation, ika nga, sa salit-saling lahi. Okay? And thy days, and that thy son's sons, all the days of thy life, and that thy days may be prolonged. So, nakapagpapahaba pala ng buhay. So, hindi lang pansit ang pampahaba ng buhay. Tuloy po natin. Hear therefore, O Israel, and observe, again, to do it, that it may be well with thee. Gusto yung maging maayos? Sundin yung salita ng Panginoon. And that ye may increase, ang sabi dyan, no, mightily, both in number and in possession. Okay, yung increase na tinutukoy dyan. Tuloy po natin. As the Lord God of thy fathers had promised thee in the land that floweth with milk and honey. So that's the promise. Now, malagaw matandaan yung verse 4 na yan because ang tawag dyan sa Israel ay Shema. It's a prayer, Shema. Okay? Hear, O Israel. Lagi nila itong pinaulit-ulit, itong Shema na ito. Hear, O Israel, the Lord is our God, is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, and with all thy might. Again, that is the Shema. And this word, sabi dyan, which I command thee this day, shall be in thine heart. Isa puso mo. Okay? Not just to memorize, magkaiba kasi yun eh. Iba yung tinatandaan mo lang at iba yung isinasa puso mo. Okay? Tuloy po natin. And thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest in the way, and when thou liest down, and when thou risest up. And thou shalt bind them for a sign unto thine hand, and they shall be as frontlets between thine eyes. And thou shalt write them unto the posts of thine house, a poste, and on thy gates. In short, wag na wag mo kakalimutan. Lahat ng pwede magpaalala sa iyo to read, to study, to learn from God's Word, gawin mo. Okay? Kung ilalagay sa paano natin yan, kung pwede mo siya ipaskel sa TV mo, ilagay mo. Okay? Magbasa ng Bible. Parang ganun. O tuloy natin. And it shall be, when the Lord thy God have brought thee into the land which He sware unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give thee great and goodly cities. Ito yung blessing. Which thou buildest not. Bibigyan kayo ng building na hindi kayo nagtayo. And a house full of good things which thou fillest not. Yung laman ng bahay na yon mapupunta sa iyo kahit hindi naman ikaw ang naglagay.
And the wells dig that thou diggest not. Yung balon, okay, na nandoon, na hindi ikaw nagukay, bibigay sa iyo. Okay? And which thou diggest not, vineyards and olive trees, which thou plantest not. When thou shalt have eaten and be full. Yun yung blessing ng Panginoon. Then, beware, sabi dyan, lest thou forget the Lord. Yun yung paalala. Okay? Yun yung paalala. Kasi madalas, kung kailan ka na pinagpapala, doon ka nakakalimot. So sabi niya, mag-ingat ka, beware, lest thou forget the Lord, which brought thee out of the land of Egypt from the house of bondage. Meaning to say, ito yung experience sa Israel. Okay? Parang ganun din sa atin. Tandaan mo kung paano ka iniligtas ng Panginoon, kung anong ginawa niya sa iyo. Sa pagkakataon na kapag pinagpala ka niya, huwag mo siya kakalimutan. It's a good reminder. Thou shalt fear the Lord thy God and serve Him. Ando doon naman. Okay? And shalt swear by His name, for shall not go after other gods and the gods of the people which are round about you. Okay? So sabi niya, beware of the influences na nakapaligid sa iyo. Okay? Bakit? For what reason? Kasi gustong maingatan ng Panginoon yung relationship, kanino? Sa Israel. Gagawin niya yung part niya, kasi may part ng Israel. Ano yun? Lalayo siya sa mga Diyos-Diyosan. Tuloy. For the Lord thy God, ang ganda nito, is a jealous God. It's a weird thing to use, the word jealous. But you have to understand that God is a jealous God. Tuloy po natin. Among you, lest the anger of the Lord thy God be kindled against thee and destroy thee from off the face of the earth. So sunod-sunod yung pagpapala, tapos nandito yung paalala, and then yung final warning, kapag di mo ginawa yan, kung ano yung pagpapala sa'yo, pwede tanggalin ng Diyos at any time sa buhay mo. Bago tayo mag-aral, manalangin po tayo. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong umagang ito. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagbasa ng banal na salita. At ngayon po, darako po kami sa pag-aaral nito. Tulungan niyo po kami, Ama, na hindi lamang po namin ma-acquire yung knowledge na dapat po naming marinig, kundi higit sa lahat, Panginoon, yung lesson na dapat po naming maisabuhay. Lord, maraming preaching na po kami narinig, kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi na naman ito nawa ang another preaching na aming mapapakinggan, pero higit sa lahat, Lord, ito yung opportunity for us to understand and to look and to observe our own lives, O Lord, kung kami nga ba talaga ay sumusunod sa inyong harapan. Tulungan niyo po kami na maging mabuting mananampalataya, mabuting disciple, O Lord, at hiningi po namin, Panginoon, na maging tapat po nawa kami at makita po namin ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kaningningan, at tulungan niyo po kami na magbigay po kami ng kapurihan sa mga bagay na ito. Salamat po, Ama. Binabalik namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari na po tayo maupo. The high price of the Word of God. The high price of the Word of God. Now, kapag sinabi po nating price, okay, hindi premyo, kundi presyo, okay, ito po ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Mahalaga ang salita ng Diyos. It is what? Valuable, it is important. Amen po ba yan? Naniniwala ho ba kayo na ang Biblia ang hawak ninyo ay mahalaga? Now, for this occasion, or lagi naman, lagi kong dala-dala itong Bible na ito. Okay? Hindi ito yung una yung itsura nung nabili ito. Okay? Ito po ay hardbound, pero napakalagaw sa akin ng Bible na ito. You know why? Because it is the first Bible in which natapos ko po ang Bible, nakasama kayo. Okay? Nakasama kayo. So meaning, nung pandemic, natapos po natin siya, ito yung gamit-gamit ko. Okay? Hindi ko sinasabing, first time ko lang nabasa ang Bible lang from cover to cover. Hindi po. It is the first time na nabasa ko siya from cover to cover, nakasama kayo. Kaya mabigat po ito eh. Now the question is, yung Bible na hawak mo, anong storya niyan, bakit siya naging mahalaga sa iyo? Yes, yung Bible na hawak mo. Kasi mga kapatid, ang Bible na hawak mo, o yung Bible, kung meron ka man, na talaga pinapahalagaan mo, yan ang refleksyon ng yung paglakad sa pananampalataya. Are you listening to me? And if you don't have any Bible, na talagang you call it your own, talagang binabasa mo siya, to the point na nahirapan ka, to the point na may problema ka, that sometimes bigat na bigat ka sa problema, hindi ka nakapagbasa, ginawa mo na lang, umiyak ka na lang kay Lord, basang-basa ng luha yung Bible mo, kasi nga, alam mo yun, alam mo na sa piling ng Panginoon, nagkakaroon ka ng kapayapaan, at sa kanyang salita, makikita mo ang mga bagay na pwede makapagbigay sa iyo ng pag-asa,
kagalakan. Mga kapatid, yung hawak na Bible na yan, napakahalaga po niyan. What is the story behind your Bible? You see, when it comes to the Word of God, the people of God, o yung mga tao ng Diyos, dapat kayo yung unang-unang nakakaalam kung gaano kahalaga ito. Now, sa ating pong pag-aaral, specifically in the book of Deuteronomy, dito natin titignan na kung paano pinahalagahan, not the church, but rather the Israel, yung salita ng Panginoon. Because when we talk about the Word of God, specifically in the Israel, ang laki ng impact sa kanila. Just like the Israel, the Word of God during that time, and the Bible, sa panahon natin ngayon, iisa lang. Ano yun? Holy Bible. Pertaining, it belongs to God. Amen po ba yan? And anything holy, God will give an account to those people na merong hawak-hawak nito. Halimbawa, holy people. Sino yun? Walang iba kundi Israel. Okay? The Church of God, of course. Pero, bear it with me. When we talk about holy people, and if you messed up with holy people, lalo na kung yung holy people na yan, they're close to God, sigurado yari ka. Kaya kapag ang Israel, maayos sila sa harapan ng Panginoon, and when they go to battle, for sure, victorious po sila. Bakit? Sa Diyos siya. Amen po ba? Kapag banal yan at maayos yan, alam mo yan, siguradong katagumpayan. In fact, there are times na ang Israel, lumayo sila sa Panginoon. Naging pasaway sila, just like the rest of us. Amen? So, ginawa ng Israel, bumalik sila sa Panginoon. They separated themselves again para maging banal, para maging konektado uli sa Diyos. Ngayon, may kalaban sila. Ano yung ginagawa ng Diyos? Dahil kakabalik lang nila at naging maayos sila. Sabi ng Panginoon, steady lang kayo. May kalaban kayo? Steady ka lang. Sapagkat ang laban nyo, laban ko. Dahil laban ko ito, wala makakatalo sa akin. Mananalo kayo. Ang gagawin nyo lang, manonood lang kayo. Saan kayo makakapunta? Napupunta sila ng gera, wala silang gagawin, pero nanalo sila. Why? Because they are God's people. They are holy. Oh, another thing. Remember when the Ark of the Covenant was, nakuha ito ng Philistines. Alala niyo yun? Walang tao, just the Ark of the Covenant, tuwa yung mga Philistines. We have the Ark of the Covenant. Ang problema, nilagay yung Ark of the Covenant sa harapan ni Dagon. Ano nangyari? Kinabukasan, natumba yung Diyos-Diyosan, tapos putol-putol yung parte. Tapos ginawa, titin na uli. Ano lang yan, coincidence. Kinabukasan naman uli, nakita, patay na naman. Nakatumba na naman. At tapos, hindi lamang yung nangyari. Nung nandoon yung Ark of the Covenant, because Ark of the Covenant is holy, ano nangyari? Nagkaroon po sila ng sakit sa balat. Hindi malaman. It may be ketong, it may be bukol, pero isa lang sigurado doon. Galing yun sa Diyos. Bakit? They have captive o nakuha po nila isang bagay na banal na hindi nila inuunawa kung sino yung behind dun sa banal na bagay na yon. To make the long story short, kung bakit yun na-captive, pasaway naman kasi ang Israel eh. Pero dahil gusto ko makita yung punto na ang mga bagay na banal ay sa Diyos at you don't mess up with holy things. Tama? So ano nangyari? Na-realize sa mga taga-Philistine, sabi nung isa sa mga manghuhula, may wisdom about spiritual stuff kuno, ganito gawin nyo. Diyos ng Israel yan. Soli nyo yung ninakaw ninyo. Dahil mauubos kayo pag nagstay yan. So, anong ginawa nila? Okay, gawin nyo ganito. Kumuha kayo ng gariton, kartela, anong tawag doon? Basta, yung paglalagyan ng Ark of the Covenant. Tapos, maglagay kayo ng baka. Yung bisiro. Okay, lagay nyo dyan. Tapos, paglagay nyo ng Ark of the Covenant, maglagay kayo ng mga gintong daga. Okay, symbolizes kung anong karamdaman ang dumating sa inyo. 12. Okay? And then, palakarin nyo. Okay? Yung kariton. Kasama ng baka. Ngayon, kapag yan, naglakad dire-diretso papuntang Israel, palo sa inyo ng Diyos yan. Ngayon, okay, kasi sayang mga ginto eh. Kung sakasakaling paikot-ikot lang siya, walang direksyon, nagkataon lang, may karamdaman. Alam mo nangyari? Lumakad yung baka, walang kaliwa, kanan, dire-diretso lang siya. O siguro nalaman ng mga kalaban, anak ko, galing sa Diyos yan. What's the point? You don't mess up with holy things.
Another example, sa 1 Kings chapter 20, na-captive ng mga Assyrians ang Israel. So ngayon, yung lupa ng Israel is Holy Land. Nagigets? Tingnan nga natin. Tumatango kayo eh. Tingnan natin para at least makita nyo lang. Okay, makita nyo lang. 2 Kings chapter 17, okay, verse 25. Tingnan natin. Just to make a point that the Bible is holy and you don't mess up with holy things. So tingnan natin, 2 Kings chapter 17, verse 25. So sabi dyan, and so it was in the beginning of their dwelling there. Okay? So nangyari, tinanggal yung mga tao dun sa lupain. Inalis yung Israel. Ano na iwan? Yung lupa. Take note ha, lupa. The land is holy land. Nagigets? So, sino yung tumira? Yung mga kalaban. Ito na naman ang pasaway ng mga kalaban. So, ano nangyari? So, it was at the beginning of their dwelling there, the enemies, that they feared not the Lord. Hindi nila kinilala yung Diyos. Paano naman nila kikilalanin? Kalaban sila. But, bear it with me. Sabi dyan, therefore the Lord, ano sabi? Sent lions. Padala ng leon. Okay? Sent lions among them, sabi dyan, which slew some of them. Kasunod, 26. Sabi dyan, wherefore they spake to the king of Assyria, saying, the nation which thou hast removed, ito na naman, yung mga magagaling nila manghuhula, okay? And place in the city of Samaria, yung mga tao nilagay nyo dyan, and the place in the cities of Samaria, know not the manner of God of the land. Okay? Hindi nila kilala yung Diyos nung lupain na yon. Take note we're not referring to people, we are talking about the land. Holy land. Sa Diyos yun. Bakit ang Diyos ang pinangako? Pinangako yun ng Diyos sa Israel, to God's people. Okay? Holy people, holy land. Tuloy natin. Therefore, He had sent lions among them. Dahil nilagay mo yan, di nila kinilala yung Diyos. Take note kung bakit wala yung mga tao dun sa land, kasi naging pasaway sila kay Lord. Okay? But we're talking about the land. So tuloy natin. And behold, they slay them. Yun ang dahilan. Naglagay ka ng mga tao dyan na hindi kinikilala yung Diyos. Ibig sabihin, ibinigay ang lupa na yan para kilalanin ng mga tao nakatira dyan kung sino yung Diyos. Yung mga tao na dyan, hindi kinilala ang Diyos, di na-captive ninyo. Ngayon, naglagay ka ng mga tao dyan, hindi rin kinilala ang Diyos. Nagpadala ng leon ng Diyos. Nagigets po ninyo? And behold, they slay them because they know not the manner of the God of the land. Ang nakakatawa yung kasunod. Sunod. Okay? Then the king of Syria commanded saying, carry thither one of the priests. So, nangyari, merong mga tao, hindi taga-Israel. Nasaan sila? Holy land. So, sinabi yung sitwasyon. Okay? Kinain sila ng leon. So, ano ginawa ng hari? Pumunta ka sa Assyria. Yung pinaalis natin, kumuha ka doon ng saserdote. Okay? Turuan ng saserdote yon yung mga kalaban, okay, hindi taga-Israel, patungkol sa Diyos. And let them go and dwelt there. And let Him teach them the manner of God of the land. Naintindihan niyo? You don't mess up with holy things. Naintindihan niyo? Sinabi mo sa verse 27. And then, sabi sa 28, ano sabi doon? Then one of the priests whom they had carried away from Samaria, hindi pala Assyria, Samaria pala, sorry. Samaria came and dwelt in Bethel. Bethel, El means God, Beth means house, house of God. And taught them how they should fear the Lord. Nakakatawa to. Samantalang in the first place, kung hindi dapat sila makakaptive kung ginawa nila ito, una pa lang. Hindi dapat mapapalayas yung mga taga-Holy Land, okay, yung mga holy people, which is hindi sila naging holy. Huling-huli sila sa kasalanan nila. Okay? So, anong nangyari? Pinabalik yung isang sacerdote just to teach the people about God. So, what's the point? You don't mess up with holy things. What's the point? Sa panahon natin ngayon, Christians, don't mess the Holy Bible. Balik ko yung tanong. Maganda yung personal question lagi. Yung hawak-hawak yung Bible. Anong storya niyan? Pwede na natin wakasan yung mensahe doon.
Kung hindi ginagawa, magsisi kayo, lapit kayo, forward kayo, hingi ng tawad sa Diyos. De pag uwi nyo, isabuhay ninyo, mahalin nyo yung Bible. Turo nyo sa inyong mga anak. Pero swerte ninyo. Blessing. Sabi ko, Pastor, di tayo naniniwala sa swerte. Sana nga. Naniniwala pa ba kayo sa swerte? Ngayong Kristiyano na tayo, di na tayo naniniwala sa swerte, tama. Naniniwala tayo sa blessing. Ang blessing, ito, tuturuan tayo ng Panginoon ngayong umagang ito. Okay? So, let us learn the high price of the Word of God. You see, nung tinuruan ng Panginoon ang Israel patungkol sa mga panuntunan. Oh, let's go back. Okay? Balik tayo uli in Deuteronomy. Okay? Deuteronomy chapter 6. Okay? Deuteronomy chapter 6. Balik tayo. Ano yung bookmark ko? Yun. So sabi dyan sa verse 1, okay, these are the commandments, kautusan, statutes, panuntunan, judgment, kahatulan. Kasi nga, pasaway ang Israel. Okay? So kinakailangan nila ng guidance. God is a father, a king, di ba? Ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng panuntunan sa Israel. Amen po ba yun? Para sa atin din. Kasi we have to learn how to connect somehow. Okay? So which the Lord your God commanded to teach you, ituro, that ye might do them in the land whither you go to, ano sabi dyan? Possess it. Kasi you have to understand, mga kapatid, napakahalaga para sa kanila na mahalin, pag-aralan, subaybayan, isabuhay ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi po nila ito gagawin, malaki ang impact sa buhay nila at pagkakakilanlan nila bilang mga taga-Israel. Because as an Israelite, they are the followers of God. Amen po ba yun? And if we have to connect that sa panahon natin ngayon, as a believer in Christ, as a disciple of Christ, we need to love and to live the Word of God. Mahalin at isabuhay ang salita ng Panginoon. By the way, as I preach this message, ang goal ko is not to preach to you. My goal is to preach to myself. Iniba ko naman. Okay? Kasi sigurado may makukuha tayo dito. Amen po ba? Because I have to remind myself, hindi lang ako basta tagapangaral ng salita ng Diyos. Because before I become a pastor, I am a Christian first. Setting aside my responsibility and my office as a pastor, mananampalataya muna ako. Kasi wala akong ituturo sa inyo kung ako muna hindi ko minamahal ang salita ng Diyos. Ganon din kayo. Walang mararating ang pamilya nyo. Kahit anong gawin mong trabaho, kahit anong gawin mo, kung hindi ang Diyos ang mangunguna, baliwala ang ginagawa mo. Okay? Baliwala yan. So ngayon, natin makita dito, you have to understand that God is reminding the Israel about the importance, the high price of the Word of God. Di na ako mapakatagal. 3 bagay ang nais ko matandaan po ninyo. 3 bagay ang nais ko pong intindihin po ninyo. Kasi nga, when we fail to remember God's Word, anong nangyayari? Number 1, when we fail to remember God's Word, we will reap the consequence of our neglect. We will reap the consequence of our neglect. Now, kapag hindi natin isinabuhay, syempre, isasabuhay mo lang yan pag binasa mo, pag pinakinggan mo. The information, pumapasok lang, 2 lang yan. Nakikita at naririnig. Tama ba? Amen. Wala nag-amen ah. Bakit? Natutunan niyo ba ang Bible sa pag-amoy? Ito pala yung Word of God. Ha? O tingnan pinakita mo, oo nga, I'm blessed. I'm blessed. Hindi. Ano yun? Binabasa at napapakinggan po natin. Amen po ba yun? So wala kang isa sa buhay hanggat hindi mo yung binabasa o hindi mo yung napapakinggan. By the way, kung bakit hearing lagi, kasi during that time, wala pa mga nakapag-aral. Amen? Amen? So dapat talaga pakinggan. So yung mga nakapag-aral, ito pa pala ang idea na gusto ko ibigay din sa inyo. Alam mo ba, most of the prestigious schools in America, Harvard, Yale, alam mo ba, ang original plan kung bakit po sila itinayo, para sa ganon, ang mga bata ay matutong magbasa at ang babasahin nila Bible. Alam niyo ba yan?
Walang ibang goal ang mga school na to kundi matuto sila magbasa para mabasa ang Bible. That's the point. Nakikinig mo ba kayo? I think si Webster yata ang nagsabi nun. Okay? You cannot educate people without educating them first about God or about the Bible. Webster nagsabi nun. Galing, no? So, if we don't know the importance of the Bible at pilit natin itong kinakalimutan, okay, we always forget. Kinakailangan natin tandaan, ha? Ano dapat? We will reap the consequence of our neglect. O sige, negligence. Sinulat mo na eh. Okay, kapabayaan. Bakit? Kasi dito mga kapatid, pinaalala lagi patuloy ng Diyos eh. Di ba? So sabi dyan, kapag nag-aaral kayo para ano daw, isabuhay. Okay? To do. To keep. The word keep, wala siya kaiba to the word listen. It means you have the intention to apply or to do what you've learned. Yung mga bagay na narinig mo, yung mga bagay na natutunan mo, ano gagawin? Isa sa buhay. Hindi kayo nagpupunta ng church just to experience the hype of being spiritual. Kasi sinasabi ko ito lagi. Ngayon, kung nandito kayo, para lang to complete the duty of being a Christian, then you will fail miserably. Because Christian life is not a duty to be done, but rather it's a lifestyle to live with. Kinakailangan yun. Amen po ba? Kaya sabi ko nga, ang worship service, it's not a program. Yung tipo para bang, hindi tanong dito kung nasiyahan ka eh. Sa worship service, ang tanong, napasaya mo ba ang Lord? Amen? Because the Word of God, again, will keep reminding us. And if we fail, sabi ko nga dito, okay, if we fail to remember, we will reap the consequence of our negligence. Bigyan ko yun ng isa. So, tinuro dyan, tama? O, check natin, ha? Verse 7, ano sabi? And thou shalt teach them diligently. The word diligently, napakalalim po niyan. At napakahalaga po niyan. Ibig sabihin, nauuna siya lagi. Lagi mo siyang pinapaalala, lagi mo siyang, alam mo yun, ikinukulit sa mga anak mo. Bakit? Napakahalaga niya. So when we talk about our children, we're talking about the future. At walang magulang na nagnanais na mapahamak, mapariwara ang kanilang mga anak. So sinasabi ngayon ng salita ng Diyos sa mga taga-Israel, teach them diligently to thy children, shall talk of them, lahat ng aspeto eh. Maupo ka man, tumayo ka man, gigising ka man, naglalakad ka man. Okay, kasunod, verse 8. Ano pa kasabi dyan? That thou shalt bind them for the sign upon thine hand, and as be frontlets between thine eyes. Bakit? Kasi nga, para maalala. Ano sabi ng verse 12? Let's jump in verse 12. Okay? Then beware lest thou forget the Lord. So in short, ang community ng Israel is a community in which tinuturo nila solidly and religiously ang kahalagahan ng Word of God. Bakit? Dito sila magtatagumpay. At sinisigurado ko sa iyo na Israel dapat tinuturo yan kanino? Sa mga anak. Bakit? Para hindi nila makalimutan. Amen? Now, open it in Judges chapter 2, verse 10. Mag-forward tayo. Judges chapter 2, verse 10. Okay, eto na. Ano nga uli gagawin ng Israel? Ituturo ang word kanino sa mga bata. So dumating sa punto, sabi dyan, and also that the generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation. Sabi dyan, after them, ano sabi dyan? Di nila kilala ang Panginoon. Paano nangyari yun? Ano nga uling utos? Teach diligently. For what purpose? Para hindi makalimutan. Lest they forget. Tapos darating tayo sa isang generation which knew not the Lord. Okay? Hindi ito nagtatapos. Nagkaroon ng progression. 2 Samuel chapter 2 verse 12. Tingnan nga natin. 1 Samuel chapter 2 verse 12. 1 Samuel chapter 2 verse 12.
So, yung generation na to, they forgot about the Lord. Okay? Eto na ngayon. Next. Now, the sons of Eli, remember Eli is a priest. He's a temple people. Kung sa panahon natin ngayon, he's a church people. Tapos ang sabi dyan, meron siyang anak. Okay? We're the sons of, ang sabi dyan, the word Belial is equivalent to demon. So kung translate natin siya, the sons of Eli were the sons of demon. Bakit sila sons of demon? Ano yung kasunod? Ano yung progression? Hindi na ituro sa family at dumating papunta sa religious life, sa church life, sa temple life nila, di nila kilala ang Diyos. From a nation na inuutusan, ang bawat pamilya, ituro nyo, napunta sa religious, na samantalang sa religious, di ba dapat kay Lord yan? Bakit tumantong sa punto na naging anak ng demonyo itong mga to? Balik tayo sa first point. Because they fail to remember what? They will fail or they will reap the consequences of their negligence. Yan yung sinasabi ng Lord sa atin ngayong umagang ito. May Bible ka? Ano yan? Display? Dust collector? Mapalad nga kayo sa church na ito. Di lang isang Bible yun. Iba sa'yo, tigdadalawa na ang Bible. Kasi namigay tayo ng Bible, merong manipis na Bible tayo pinamigay. Palad kayo. Pero wag lang sana na nagko-collect lang kayo ng Bible. Kasi sabi ko kanina, I'm not just preaching to you, I'm preaching to myself. I have 10 sets of Bible. Iba't ibang gamit ng mga yun, hindi para-parehas. Meron akong Bible na pambasa lang, purely pambasa lang. Meron akong Bible na study Bible na pang-aral about archaeology. Meron akong Bible about word study. Meron akong Bible about inductive study. Okay? So, iba-iba yan. Pero ang panalangin ko sa Panginoon, hindi lang ako makapag-acquire ng maraming Bible, but most importantly, ma-enjoy ko ang pag-aaral ng Bible. Kasi anay mo, napakaraming Bible, kung di mo na siya na-enjoy. Kaya again and again, mapalad tayo sa church na ito because we are studying God's Word. Nagdi-devotion tayo, hindi mo battle lang. Battle yan ang grupo ninyo. Sa totoo lang. Mga kapatid, mahirap magbasa ng Bible. Pero at least, alam mo, nagpapatuloy kayo kasi meron kayong community, meron kayong kasama that shares the same struggle. Bakit? Dahil banal-banal lang kayo? Hindi. Gusto natin nga maging matuwid sa harapan ng Panginoon eh. So sa mga nagsasabi ng banal-banalan, dapat ka na makonsensya. Kasi imbis na tuyain mo yung iba dahil gumagawa sila ng tama sa Panginoon, ikaw na hindi tama, ayusin mo yung harap mo yung sarili mo sa harapan ng Panginoon. Nagigets po ba? And again, sabi ko nga, dahil napakalaga, it is the high price, it is valuable, ika nga, it is important. So hindi dapat natin siya ninineglect. Why? Because you will reap the consequence. Ano ba yung consequence sa pagbabaliwala ng salita ng Panginoon? Tandaan niyo to di lang napapansin, pero kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, buong araw di ka masaya. Tandaan niyo yan. Ang kasiyahan natin ay hindi nakabase sa mga bagay, sa mga tao, sa mga sitwasyon na nakapaligid sa atin. Ang kasiyahan ng mananampalataya ay sa mga pangako ng Diyos sa atin. Pangako, panuntunan, paalala, just like the Israel. Kasi kapag hindi, mapapariwara. Napariwara ba sila? Napariwara. Because they have neglected the importance of God's Word. Huwag kayong palilito, ha? Alam ko, Bible yan, libro ang hawak nyo. But don't treat that just like a book lang. Treat that as the Word of God. Tandaan nyo, ha? The Bible, it doesn't contain the Word of God. It is the Word of God. Hindi siya naglalaman ng salita ng Diyos. Salita yan ng Diyos. Salita yan ng Diyos. Okay? Ano pa? What is the price? The high price of the Word of God. Okay? So, ibig sabihin, when we fail to remember, pangalawa,
We suffer unknowingly and inevitably. Okay? We suffer unknowingly or inevitably. Ano yung sabihin nun? Ibig sabihin nun, sigurado. Okay? Na hindi ka magtatagumpay sa iyong paglakad kasi nga ang Diyos mismo nagsabi. Diba? Tinignan natin kanina na kapag hindi mo kalimutan ang mga salitang ito, anong mapapala mo? Magkakaroon ka ng mahabang buhay. Amen po ba yan? Amen po ba yan? So, ibig sabihin, it prolongeth life. Kaya nga sabi ko kanina, hindi lang pala pansit kanto ng pampahaba ng buhay. Ibig sabihin, is it literal? Yes. Hello? Paano haba ang buhay mo? Ang tao ngayon, puro stress na. Amen? Pumunta ka ngayong umaga, dahil mo stress. It's either may utang ka, may kaaway ka. Di ba? Amen mo ba yan? Ang stress, ano yan? Ako, pumapatay yan. But if you have the Word of God, you will have the peace that passeth all understanding. Amen? Mabibigyan ka ng kapayapaan. Bakit? Ang Diyos na nagbibigay ng assurance. Not just the salvation, but rather, alam mo yan, the fullness of life na sinasabi sa John chapter 10, verse 10. Amen? Kasi ino-offer ng Panginoon, iba sa ino-offer ng kaaway. Or sabi natin, di na ino-offer, iba sa binibigay ng kaaway. Kasi nga, if you refuse to live under God's rule, under God's authority, nabubuhay ka saan? Eh di sa pamumuhay sa kalaban. At ano ginagawa ng kalaban? John chapter 10, verse 10. Tingnan natin. The thief cometh not, but for to steal, to kill, and to destroy. Yun yung kalaban. Kaya kung di ka nagbabasa ng Bible, nanakawin yung joy na dapat nasa iyo. Dapat nabubuhay tayo sa joy. Bakit walang joy? Hindi ka nagbabasa ng Bible eh. Hindi pwede sabihin, Christian ako. Ano man pakialam doon? Ang pananampalataya mo ay may kaakibat na responsibilidad. At ang isa sa responsibilidad natin, sa pamumuhay natin bilang isang mananampalataya, ay huwag natin kakaligtaan, huwag natin pababayaan ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi, kinalimutan mo yan, para mo na rin sinabi, okay, demonyo, sumanib ka sa akin. Wala nagsasabi nun, pero kapag kinakalimutan mo salita ng Diyos, sinasabi mo na rin yun. Ayan o. To steal, to kill, patayin ang joy. Kill the joy. Amen? And to destroy, sirain. Purpose ng kaaway. Bakit niya sisirain? Kasi ang kaaway galit sa iyo eh. Amen? Bakit naman kasi tumatanggap-tanggap ka pa kay Lord? So, gagawin ng kaaway, buong buhay niya, sisirain ka niya. Amen? Yung kapitbahay na kinainisan mo, naku, isa yan. Lalo kapag hindi ka pa umaasa, hindi ka pa nagbabasa ng Bible. Di ba? Unlike kapag alam mo ang salita ng Panginoon, you learn how to forgive, and you learn how to let go, and you learn how to trust God, no matter what situation na kinakaharap mo. Paano pag di mo alam ang salita ng Diyos? May stress ka ngayon. Pag na-stress ka, magkakasakit ka. Pag nagkasakit ka, wala kang pera, mamamatay ka. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka. Pag wala ka kay Lord. So ngayon, balik natin. Ang salita ng Diyos, pampahaba ng buhay. Hindi lang pansit ang pampahaba ng buhay. Salita ng Diyos. Amen? So yan po yung makikita po natin dyan, mga kapatid. And if we don't, alam mo yun, trust our whole being sa salita ng Diyos, again and again, we will suffer. Okay? Magdudusa po tayo unknowingly. Ganun naman ang kaaway eh. Diba? Para itong lason, hindi yan nakikita, hindi rin yan naaamoy. Pero unti-unti, pinapatay ka niyan. Ganun din sa salita, ganun din sa neglect po natin sa salita ng Panginoon. And ano sabi natin kanina? Inevitably. Meaning to say, for sure, sigurado yan. Hindi yan mapipigilan. Bakit? Pinili mo yan eh. Tama po ba? So, the Israel, pinaalala na, kaya walang sisisihin ang Israel sa pagkatalo nila, sa pagkawasak nila, sa pagkakasakop sa kanila, dahil hindi nagkulang ang Diyos sa paalala niya sa Israel. Ang linaw eh. Ito yung pangako ko. Ito yung panuntunan ko. Okay, ito yung paalala ko. Huwag niyong kakalimutan, ha? So, gawin yan. Pagtayo nyo, paggising nyo, lalakad ka man, upo ka man,
Okay? Ano yung bagay na meron sa, may pinto ka dyan. O, ipaskill mo dyan. Word of God. Nagkulang ba ang Diyos? Hindi. Sa Israel yun. Sa atin. Balik tayo. May Bible kayo, tama? Maganda na ba yung Bible niya? Pag bumili kayo ng Bible, pangit yan. Kailan siya gumaganda? Kapag sinusulatan nyo na siya ng mga notes na natutunan ninyo. Kaya pag ang Bible maganda, ang tawag ko, pangit na Bible. Hindi pa siya personalized. Hindi mo pa yan iniyakan. Hindi mo pa yan nakatulugan. Tita Rose, nakatulugan yan yung Bible eh. It's a beautiful Bible. Hindi, totoo. Bakit pagod ka? Pero nandito yung desire mo to read God's Word. Pero dahil tao ka, nakakatulog, nangyayari yun. Pero hindi ko naman sinabing gawin mo pampatulog ang Bible. Iba naman yun. Okay? Yung iba, pagbasa, pagbukas, ginawa unan yung Bible. Huwag gano'n. Nagigets po ninyo? So, balik tayo. Gano'n nakaganda ang Bible ninyo? Pag ang Bible mo, yung punit-punit na, ang gandang Bible niyan. Meron pang Bible yung gamit na gamit. Okay? Yung dito, yung binding niya, tapos yung dulo niya, gano'n na siya kakapal. Bakit? Kakabasa. Ibig sabihin, na-enjoy ng taong yun yung Bible niya. Ako wala pa ako dun eh. Medyo makapal na siyang konti, pero hindi pa siya makapal na makapal. Bakit? Gamit na gamit. Amen po ba? I'm not just talking about the book in itself, but rather the Word of God. Diba? Yung salita ng Diyos na nandiyan, na nakikita natin, nababasa natin. Mga kapatid, napakahalaga nito dahil sa buhay ng isang mananampalataya, wala tayong magiging buhay kundi ang salita ng Diyos. Lahat. Pag-aasawa man yan, panliligaw man yan, pagbibusiness man yan, pag-abroad man yan, lahat. Pagpili ng iboboto, amen? Amen? Wala ko may amen ah. Akala ko nga binoto yung politiko, yung mga sumasayaw-sayaw na naman dyan. God will give us wisdom. Okay? Kasi nakita natin ang kalokohan ng mga hari ng Israel na napalayo sa Diyos. That is the direct effect of a person who leads a country without the fear of the Lord. Amen po ba yan? Now, pangatlo, di tayo magwawakas. Kaya na natin mga politiko. Okay? When we fail to remember, ano nangyari? We are cutting ourselves from God's reach. Okay? When we fail to remember the importance of God's Word, we are cutting ourselves from God's reach. Pinuputol natin yung paghawak ng Diyos sa atin. Ang gandang analogy nito, no? Sa atin ang salita ng Diyos kasi mahal niya tayo. Ang mga panuntunan na mababasa ninyo ay para sa ating ikakabuti. Amen? So, ibig sabihin, kahit ano pa yan, sa mag-asawa man yan, magkapatid man yan, mag-business partners man yan, kaklase mo man yan, and yes, even sa kasama natin sa church. Diba? So, napakahalaga nito mga kapatid. Kasi nga, kung hindi natin titignan, pag wala kasing salita ng Panginoon, iba yung reality na nasa isipan mo. Okay? Mag-iba yung mindsetting mo eh. Pag wala kang salita ng Panginoon, ang isip mo nagiging makamundo. Amen? Hoy, amen. I remember si Joshua and si Caleb because they know God's word, they know God's promise. Nung sinabi ni Moses sa kanya, spy out the land, okay, and see. Tingnan natin, observe niyo. Okay, para pwede sa atin to mga nagdi-devotion. Observe kung ano yung nakikita ninyo. Ano yung nakita nung dalawa? Ano yung napansin, ano yung napansin ng mga spies? Mataas yung bakod, malalaki yung kaaway. That's for sure. Kaso, ano yung interpretation ni Joshua ni Caleb? Ang interpretation nila, tara! Kasi ang ganda ng ibibigay ng Lord at sigurado makukuha natin yan dahil pinangako sa atin to ng Panginoon. Anong sinabi nung 10? Nako, di natin kaya. Malalaki tao doon, kakainin lang tayo. Kawawa naman tayo. Anong nangyari? Nag-iyakan yung buong Israel. Kaeng-engan ng mga ito. Ano?
they are foolish. Mga kapatid, God's Word is important. Kasi nga, ituturo niya, di ba, na tayo ay kinakailangan mapalapit sa Diyos. Nakikinig po ba kayo? Pag napalapit tayo sa Diyos, nagkakaroon po tayo ng lakas ng loob, ng kapayapaan, na magawa natin ang mga imposibleng bagay na hindi kayang kagawin ng sanlibutan. Or hindi natin nagagawa nung nasa sanlibutan pa tayo. Nung hindi ka nga mananampalataya, pag may problema ka, ano ginagawa? Nagmumukmuk ka, kung kani-kanino ka lumalapit. Aba, dapat ngayong mananampalataya ka na dahil alam mo ang salita ng Diyos at hindi mo siya pinapabayaan, nagkakaroon ng epekto. Na dati-dati nagmumukmuk ka, aba, may problema ka, pero itsura kang walang problema. Masaya ka, amen? Amen? Bakit? Maayos yung buhok mo. Yung tao walang problema, maayos yung buhok. Kaya ako wala akong problema kasi wala akong buhok. Tatawa kayo pagdating sa buhok ang usapan no? Pero seriously speaking, mga kapatid, mga minamahal, di ba, pinag-uusapan kasi natin, kumbaga inaabot tayo ng Diyos. Paano na lang kung wala ang salita ng Panginoon? Pero sa totoo lang, di naman nawawala ang salita ng Panginoon Amen? Heaven and earth will pass away. But my words, ang sabi ng Bible, will not pass away. Imagine naman, lahat mawawala. Lahat. Lahat ng bagay na gusto mo, lahat ng bagay na pinapahalaga mo, and even yung mga bagay na ayaw mo, lahat yan mawawala. Pero yung salita ng Diyos, sabi dyan, mananatili. Mananatili. Kamusta na yung Bible mo? Are you pouring out yourselves in feasting on God's Word? Kasi kung hindi, kaya nalulungkot ako pag may mga Bible na naiiwan. Kasi ano magiging depensa nila laban sa kasinungalingan ng mundo? Noong una nagagalit ako, kasi dapat ganito. Pero lately, kawawa naman kung sino nakaiwan nito. Wala siyang defense. Kasi ang Bible, panlaban yan Kaya may bagong Bible ngayon, the Sword Bible. Literally, meron siyang picture ng sword. Care of Ate Banji. Kung saan man siya nandoon. Hindi, nakalimutan ko sa bansa. Ito lang mga to, grabe kayo. Ayun, New Zealand. Ako sinabi ko saan man siya naroroon. Wala ko ibang ibig sabihin. New Zealand. So sabi ko, Ate Banji. Kaya, so, yeah. But the point is, alam mo, kawawa. Diba? Kaya mga kapatid, balik tayo. Kamusta na mga Bible ninyo? Remember, it is not just a book. It is the Word of God. Mahalin nyo yan, pahalagaan nyo yan, sapagkat dyan kayo makakakuha ng kagalakan, kapayapaan, pag-asa. Siguro gasgas na yung mga term na yan, pero lahat ng yan makukuha sa salita ng Diyos. Hindi ko napapakatagalan, tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa umagang ito. Panginoon, salamat po sa paalala na ibinigay niyo po sa akin at ibinigay niyo po sa amin. Panginoon, ang iyong banal na salita ang magbibigay po sa amin, Panginoon Diyos, ng kasiguruhan para po kami makapagtagumpay sa amin pong laban sa mundong ibabaw. We have so many battles, O God, sa sarili po namin, yung mga bagay na dapat po namin baguhin. The influences na nakapaligid sa amin na pwedeng makapag-discourage sa amin. Ito man ay kaibigan, pamilya, katrabaho. Your word, Lord, ito yung nagpo-provide ng assurance na kaya namin magtagumpay. Lord, binigay niyo po sa amin ito to reach us out, God. Kasi mahal niyo po kami. Lord, tulungan niyo po kami na mahalin po namin kayo. Sapagkat ikaw ay mabuti at banal na Diyos. You are the God who knows everything, Father. And thank you for providing, Lord, yung word na niyo po sa amin. Forgive us, O Lord, kung madalas we always neglect, Panginoon, ang pag-meditate, pagmamasahan, pag-aaral na iba ng salita.
bagay na ito ay magagamit po namin, Panginoon Diyos, upang kami makatayo sa aming pong laban bilang isang mananampalataya. Your word in Ephesians describes your word as the sword of the Spirit. Lord, ito po yung panlaban po namin sa mga spirito na nagkalat na hindi nakakatulong sa aming paglago spiritual. Help us, Lord, to love your word, to meditate your word, and to live out your word. Lord, inihin ko po ang aking mga kapatiran na patuloy po naman sila magtiwala, umasa sa inyo lamang po, Panginoon. Lord, inihin ko po na umuwi po kami na taglay ang may pagpapasalamat na puso na nakakahawak kami ng Bible, nakapagbabasa kami ng Bible. Because in other country, they don't have the privilege or even the liberty, Panginoon, na makahawak ng kompletong Bible. Pero kami, Panginoon, hindi lamang siguro isa ang Bible na meron kami. We have lots of Word of God. Lord, ang pagiging mananampalataya ay hindi sa dami ng Bible. Madami pananampalataya ay kung kaano karami ang naisabuhay na namin at nagalak po kayo at nagalak po kami sa iyong mga pangako. Kaya minsan pa ba, patawarin niyo po kami. Samahan niyo po kami. Help us, Lord, to live your word so that we can glorify you upang maluwalhati ka namin na buong kagalakan sa aming buhay bilang sa mananampalataya. Salamat po